Konnichiwa, Jana des. Today is our last day here in Japan, May 10, 2024. Pero ang flight talaga namin is May 11 ng alauna ng madaling araw. Kasi connecting flight pa yun. Taga Sikihori yan. Ulam namin ay sardinas at itlog. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries pa rin. Ito na nga yung araw na kailangan ko na magpaalam sa tinirahan ko for almost 6 years. Kasi today, May 10, babiyahin na kami papunta ng Haneda Airport kasi goodbye Japan na muna sa ngayon. Mukha pa nga tayo musician kasi pinilit ko talagang iuwi yung gitara ko. Kala mo naman talaga marunong. Medyo lang, pero gusto ko talaga siya iuwi kasi remembrance na din. Ang allowed luggage ko kasi is dalawang 23 kilos, isang 7 kilos na hand carry, at saka yung maliit na bag. So, ang ginawa ko is isa na lang 23 kilos, tapos yung gitara is equivalent sa isang 23 kilos na yun. Bago nga kami tumawag ng taxi, dumaan muna kami dito sa maliit na shrine, sa kapitbahay lang din naman namin, para mag-pray-pray. Tsaka dito na din namin hinulog yung mga natitira naming coins. Kasabay ko pala pag-uwi si Mitch. Actually, ako yung nakisabay sa kanya kasi supposed to be ang uwi ko pa is May 27. Mag-isa lang sana ako, but since nga ako ay buntis na, sabi ko agahan ko na uwi ko para may kasabay ako at nagamit ko na din naman lahat ng leaves ko. At ito pala si Noriko-sang, yung kapitbahay naming napakabait. Binigyan pa niya kami ng goodbye gift. Kahit minsan nga lang kaming magkausap at magkakita kasi nga lagi naman kaming patrabaho. Kahit palaging small talk, laging ramdam namin yung care niya sa amin bilang lola, nanay, ganyan. Napakabait. Sabi pa namin, bakit meron siya nakahandang cake? Kasi parang feeling niya nga daw paalis na kami kasi nakikita niya ang dami daw mga box na kinukuha dito sa amin for package. Diba? Sobrang thoughtful. Tumawag na lang pala kami ng taxi, diretso na kami sa Ueda Station kasi nga yung station na malapit sa amin walang elevator. Medyo pricey nga lang talaga yung taxi pero okay na yun kaysa naman magbubuhat kami sa hagdan ng mga maleta, diba? Bale kaming dalawa lang ni Mitch pala ang babiyahe hanggang dun sa airport kasi hindi na kami hinatid nila sensei. Pero yung pamasahe naman namin dito sa bullet train at saka sa airplane ay sagot ng company. Nagulat nga kami pag upo namin, ikatabi pala namin senpai kompleto. Pinoy din siya and congratulations on your wedding, senpai! Bumiyahe lang kami ng 1 oras mahigit, baba kami ng Tokyo and then hinanap namin yung Yamanote Line papunta naman dito sa monorail. Etong monorail na to diretso na talaga to dun sa Haneda Airport, iba't ibang terminal. Ang cute nga ng mga bago nila kasi iba't ibang design tapos ang ganda pa talaga ng view pag papunta sa airport. Tingnan nyo naman. Ang ganda-gandang tingnan na nakakalungkot kasi syempre baka matagalan na ulit bago ako makabalik dito sa Japan, di ba? Kailangan ko kasi muna talagang mangitlog at maglimlim syempre ng aking baby. Yung biyahe sa monorail ay mga 15 to 20 minutes lang naman. Diretso na kami dito sa Terminal 3, hindi na masyadong hassle. Sa sobrang OA nga namin, mga alas 2 pa lang nandito na kami sa airport, pero ang biyahe pa talaga namin ay alauna ng madaling araw. Okay na bukas. Nakahanap pa nga kami ng kapartner na sombrero ni Mitch dito. Baka ito na soulmate niya. Char, inagahan na nga namin papunta sa airport kasi Pinoy tayo. Char, hindi, kasi mas okay na yung maaga kaysa late, diba? At ang una nga namin hinanap ay itong baggage storage. Nagulat nga kami kasi nagtagalog yung staff. Ang dami palang Pinoy dito nagwo-work talaga sa airport, no? And pay later pala yung baggage storage kapag kukunin nyo na. And ang presyo niya ay depende sa laki. Small, medium, to large. Ang small yata is nasa around 400 yen or mga 150 pesos. Medium is 600 to 1,000 yen na pataas lang ng pataas kung gaano kalaki at kung ilan. Gusto sana namin mag-yakiniku kaso medyo namahalan kami dun sa mga presyo kaya tongkatsu na lang. Ang sarap nga nito, natatakam tuloy ako tapos only rice pa siya tsaka only soup. I know, hindi pala only soup, only cabbage. Ang mura niya lang din kasi parang nasa 900 yen lang yung binayaran namin, mga around 300 pesos tapos tatlong klase na ng katsu yun tapos only rice nga, diba? Pa-summer na nga din sa Japan nung time na to kaya sobrang init na din ako pagdating dito sa airport. Sigurado sa Pinas mas mainit. Kaso nga lang, ito na lang yung size na nagkasya sa akin, masyadong malaki. And natutuwa pala ako kasi first time ko makagala sa Haneda Airport. Kasi usually wala naman akong allotted time at biyahe lang talaga yung nagagawa ko. Nung mga time na to nakaidlip na nga ang buntis kasi sobrang antok din ako. At pagising ko gutom na naman ako kaya kinain na namin tong cake na bigay ni Noriko-san. At pagpatak nga ng alas 10 ng gabi, kinlaim na ulit namin yung aming mga baggage. Buti na lang medyo nauna-una kami sa pila. Kasi ang unti lang nang inopen nila dito na counter, ang tagal-tagal ng pila. Medyo inayos-ayos pa nga ni Mitch yung kanyang mga gamit kasi nga hindi siya tama sa timbang. Ang pag-uwi ko na to ay hindi pa alam ni mother kasi ang alam niya nga is mga katapusan pa ako uuwi. Hindi pa din alam ni mother ang aking pagbubuntis kasi gusto ko siyang i-surprise kasi sabi niya sa aming tatlong magkakapatid na babae, paunahan na nga daw magka-baby. Tinan nyo dati-dati wag daw muna
muna mag-boyfriend, tapos nung matanda na, saka nagka-boyfriend, paunahan na daw agad mag-baby. Ang galing, no? So, ang aming flight pala ay Philippine Airline, pero actually pinapili kami nila Sensei kung Philippine Airline or Japan Airlines. Kaso mas pinili ni Mitch na Philippine Airlines nga kasi nga connecting flight siya para hindi na siya masyadong malayo, baba. Munti ko pa nga malimutan tong aking gitara, buti na lang nakasalubong namin mismo. Dumating nga kami ng mga around 5 AM kasi 4 hours lang naman yung biyahe. Dito na kami naghiwalay kasi pauwi pa siya ng Sikihor. Naiiyak na talaga kami nito kasi syempre bukod sa 6 na taon namin magkasama sa Japan, yung aral pa namin na 1 taon. So mga 7 years talaga. Sabay-sabay na nga kaming tumanda at nag-mature sa Japan. At ngayong 2024, kanya-kanya ng bagong chapter ng buhay ang haharapin namin. Shout out sa inyo, Mitch, MJ, Senpai Julie, Senpai JM, at sa lahat pa naming mga senpai namin na mga nakasama sa Japan. Thank you sa friendship, sa pag-intindi, sa pag-alalay, at pagsama sa mga gala ko. At sa pagiging parte syempre ng aking buhay. Thank you. So ayun na nga, sinundo ako ng aking ate Jelly at kanyang asawa na si Kuya JR. Syempre may pasalubong ko sa kanilang onigiri. Kaso nga lang, ubos na yung tuna mayonnaise. Kaya ang nabili ko sa kanila is yung shrimp mayonnaise na masarap din naman. At saka yung isa ay yung salmon. Tuwang-tuwa nga tong si ate Jelly, kinain niya agad kasi nag-Japan din siya dati. Sila ang gumagawa ng mga pagkain sa convenience store. Yun yung naging work niya sa Japan noon. At syempre, ang unang cravings natin ay Jollibee kasi nga walang Jollibee sa Japan. So ito ay May 11 na, mga magsa-7 na ito ng umaga. At ito yung bahay ni Kuya JR tsaka ni ate Jelly dito sa Paranaque. Dito nga ako nagstay pa mula May 11 hanggang May 15 kasi May 15 pa yung susundo sa akin na kaibigan ko. Bumungad nga sa akin itong mga alaga nilang mga bulldog. Meron sila ditong 4 na bulldog, bullies. At ito nga si Hercules. Ito yung mga panlaban nila sa mga dog show. At ito namang nasa taas ay si Daphne. Isa siyang Yorkie Shih Tzu. First time ko lang din pala makarating dito sa bahay nila kasi babago din tong renovate. Parang mga 1 taon pa lang yata sila dito sa bahay na to. Ayan, nagpapakitang gilas si Ate Jelly. Sale niya lang daw to nakuha at napakamura niyang nakuha. Nagpahinga nga lang muna akong konti at kumain ng Jollibee syempre. Bakit nga daw ba walang Jollibee sa Japan? Sa pagkakaalam ko, hindi daw kasi pasok sa standard ng Japan ang mga food ng Jollibee. Char, siguro kung magkaka-Jollibee man sa Japan, sigurado malaking pagbabago sa menu kasi iba't iba talaga ang Japan taste. McDo at KFC nga dun walang rice. Ang tagal nga din namin hindi nagkita ni Ate Jelly at binigay ko na nga yung mga pasalubong ko sa kanila at pinakita ko ng picture ng aking baby. At ang dami din palang collection ng shoes ni Kuya JR dito sa kanilang kwarto. Naalala ko tuloy ang aking King Kong. May mga iba din nga dito na pinabili niya sa amin noon nung nasa Japan pa ako at pinadala ko na lang. And that's it for today. Jane, Mitikorete Arigato. Bye bye. See you on my next vlog.